Problema ng rice shortage matatapos na mga kakotsero, no? At napakagandang balita po nito para sa ating lahat. Na lalo na yung mga rice is life. Yung mga ricivores dyan. Magandang balita sa atin lahat to. Pero mga kotsero, bago tayo magpatuloy sa topic na yan, no, tayo muna yung magsha-shoutout sa mga ibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gawa po kayo ng account, lagay nyo po yung bank account details so dyan. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ang maganda pa mga kotsero, pag ginamit nyo po sa Sendwave, wala po yung remittance fees. Wala po remittance fees yan. At ito pa mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Kung maalala nyo, nitong mga nakaraang araw, mga kotsero, actually sometime around September, mid-September, naglabas po ng utos ang ating presidente, no? Naglabas po siya ng utos na magkakaroon ng price cap. Okay, magkakaroon daw ng price cap dito sa mga produkto na bigas dito sa bansa. At ito po yung balita na yun, kung nakalimutan nyo na, ito ho siya. Ayan. September 1, 2023, Bongbong Marcos orders price caps for rice at 41 pesos to 45 per kilo. Yan. Naging malaking issue po ito, mga kotsero. Naging malaking issue po ito para sa mga dilawang pigs. Actually, hindi issue sa kanila to. Naging malaking kasangkapan para sa pambabatikos ni Presidente Bongbong Marcos itong nangyari sa bigas. Kinasangkapan talaga to. Ginamit ito bilang kasangkapan para i-undermine o pagmukain na walang ginagawa ang administrasyon. Pagmukain na masama ang lagay ng bansa sa administrasyong Marcos, no? So, talagang sinagad-sagad talaga nila to. Kasama ho dito, mga kotsero, yung pagkakatanggal kay Shelo Magno. Yung USEC ng DOF or Department of Finance na kumontra dito sa price cap. In fact, ito nga yung isa sa mga balita, no? September 15, sinabi po nung former USEC, Shelo Magno, na kapag daw nag-price cap, dahil daw din sa price cap, magpapatuloy daw ang shortage at dadami pa lalo ang smuggler. Yun ang sinabi niya. Ayan, no? On the Mangahas interviews, Magno stressed that the price cap will not benefit farmers, small retailers, and low-income earners. Wala rin pakinabang na makukuha ang mga Pilipino dyan sa price cap na yan. Wait lang. Yan, wala rin pakinabang na makukuha ang mga Pilipino dyan sa price cap na yan, sabi ni Shelo Magno. Hindi rin makakatulong yan. Sabi, ang una po nating itanong ay ano ang magiging natural na reaksyon ng mga mamimili kapag pinwersang ibaba ang presyo ng bigas. Yan sinabi ng Shelo, no? Kung ako po ay middle income family, ang una ko pong gagawin, lalo na pinahayag ko na ito ay temporary, bibili agad ako ng maraming bigas, mag-iimbak ako at dahil mas mababa ito. Yan ang sinabi niya. Okay. Reasonable. Okay, walang problema. Ang sabi pa niya, magiging problema po niyan ay magkakaroon ng kakulangan ng bigas na mabibili. Mahihirapan po akong maghanap ng bigas. Ayun ang sabi niya. Okay. Hindi lang yan, mga kotsero. So, hindi lang ho yan yung kanyang binabatikos noon. Kasama, ito recently, no, nabasa ko po itong post na to kanina. Ang sabi ho niya, na pinambatikos niya, no, dahil dyan sa bigas-bigas na yan. Ang sabi niya, ang tawag po dyan sa tinitimbang natin ay pride versus welfare ng taong bayan. Wow! Sinong ma-pride? Itong pagbaba ng rating ng presidente, ito yung response niya dun sa nangyari na surveys, yung 3 surveys na mababa yung rating ng Uniteam. Ina-associate niya ito doon sa kayabangan daw ng administrasyon at hindi raw nararamdaman ng taong bayan yung concern ng Uniteam sa taong bayan. Okay. Sabi, itong pagbaba ng rating ng President at Vice President ay maging wake-up call sa kanila. Unahin natin ang kapakanan ng taong bayan bago yung pride natin. Natanggapin na mali ang polisiya na ini-implement natin. Okay.
So naging ano po talaga, no? Ito naging malaking kasangkapan po talaga itong bigas para sa mga dilawamping CPP tulad nito ni Shelo Magno na pagmukain na walang ginagawa ang ating administrasyon, na walang ginagawa ang Marcos administration to address the basic issues of, for example, the price of commodities. Yung presyo ng ating mga produkto. Kasi hodang nagtaas ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado, kasi hodang nahihirapan ang buong mundo sa ekonomiya, kasi hodang nagtataasan ang presyo ng gasolina dahil sa wars dyan sa Ukraine at sa Russia, kasi hodang ganun ang kwento, ang ending pa rin talaga sa isip ng mga dilawamping CPP ay dahil daw sa pride. Ma-pride daw kasi ang Uniteam. Paano naging ma-pride? Ma-pride o dahil alam nila yung mangyayari? Bakit? Kasi mukhang dito po sa mga pinagsasabi ng mga dilawamping CPP tulad po nitong Shelo Magno, yan. Kabaligtaran po yung lumalabas. Kabaligtaran po yung nangyayari. Ang balita po ngayon, mga kotsero, and this is a very, very good news. Balik sa dating gawi, DA, sabi po ng Department of Agriculture, President Marcos may soon lift price cap on rice. Malamang sa malamang tatanggalin na ang price cap sa bigas. Chelo, ano na? Akala ko ba mas magkakaroon ng shortage? Akala ko ba mas dadami ang hoarder at smuggler? Sabi niya kasi. Sabi, President Ferdinand Marcos Jr. may soon lift the price cap on rice. The DA said Tuesday, October 3. Nabanggit natin na yung price cap is temporary lang. It is really a stopgap measure. Ibig sabihin, ito po talaga ay panakipbutas lang. Hindi po intensyon nitong price cap na to na maging forever. Wala akong forever. Dilawamping CPP nga hindi patapos na o wala nang forever. Sabi, it was done to really arrest yung increasing prices that time. That it defied the logic kasi meron tayong supply. See? May supply tayo ng bigas, pero meron tayong artificial shortage. Ano nga yung dulot nun? Ano yung naging sanhi pala ng artificial shortage? Di yung pagsasmuggle at pag-hoard. Yan ang naging sanhi nun. For our parameter naman, mukhang ready na. But of course, it's all up to the President to decide on it. Basta panoorin natin yung video, mga kotse. The Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban has conveyed that the recommendation regarding the lifting of the price ceiling for rice is now under consideration by President Ferdinand Marcos Jr. Director Panganiban noted the decline in rice prices within local markets and anticipated an increase in rice supply following going harvest season. We are expecting an increased supply of our local harvest coming this last quarter for October, November, and the rest of the year. And favorable factors externally has been reported, a drop in the export prices of rice in the global market has also been reported. He also highlighted a high level of compliance with 80 to 90% of retailers adhering to the implemented price cap. Trade Secretary Pascual further mentioned a decrease in prices for special and premium rice, which are not covered by the price cap, attributed to the ongoing harvest season. So there are all indications na the elements for that we need to see, yung indicators are there that will point to possible lifting of the ceiling. This development comes after President Marcos attributed the escalating cost of rice to illegal importers, smugglers, and hoarders, prompting the issuance of an executive order mandating a price ceiling of 41 pesos for regular milled rice and 45 pesos for well-milled rice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, we serve the people, we give glory. Yun, mga kotsero, paano ba yan? Tatanggalin na. Mukhang malapit-lapit ng tanggalin yung price cap. Akala ko ba papalpak? 'Di ba meron pang ginawa si what's his name?
Si I forget. Ted Filon. Meron pa siyang sinabi, 'di ba, before? Nasabi niya, mali daw yung solusyon na ipinataw ng executive order ng ating pangulo. Take note, this was an executive order from our president. Kaya matindi ang batikos sila dito, no? Kasi nga executive order siya. Paano ngayon 'yan? Ano nang gagawin niyo? Ano na yung pambabatikos nyo? Ano pong sabi? Ano pong balita ngayon? Tataas daw ang supply ng bigas sa bansa. October to see 1.9 million metric tons of rice harvest. Yan po sinabi ng Department of Agriculture kanina. The Philippines will be able to harvest 1.9 million metric tons this month. The Department of Agriculture Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban on Tuesday, yun po sinabi niya. For October, as I've mentioned, we are expecting almost 1.9 million metric tons of rice this month. All right. Good job, Mr. President. So that will jump our days to our supply of rice to 74 days. Wow. Tagal-tagal din yan. Lampas 2 months. Di maganda na. Kasi 30 days lang naman ang kailangan eh. Kailangan daw ang supply ng bigas ay na nakastock ay good for 1 month. Palagi. Pero ngayon, it's 74 days. So, lampas-lampas isang buwan na to. Last September, the beginning stock was recorded at 1.38 million metric tons according to Panganiban's report. So, 1.38 million plus an additional 1.9 million. President Ferdinand Marcos Jr. has previously hinted at the possibility that the price cap may be lifted after the harvest season. Yun. Yun naman pala eh. Akala ko ba palpak yung price cap? Akala ko ba yung price cap magsasanhi ng masidhing kahirapan sa ating mga rice retailers? Yun pala, ano lang siya, tawag dito. Tinatakot lang pala ang buong bansa na. Kaya talaga, hirap makinig dito sa mga mainstream media at sa dalawang ping CPP eh. Hindi mo talaga alam kung kailan sila nagsasabi ng totoo. Ito pa. Sabi ng Magno, di ba? Mahihirapan daw lalo ang mga retailer. Sige, tingnan natin. Itong sabi. 10 days after ilabas yung executive order, namigay na ng relief ang DSWD sa mga rice retailers. Naalala niyo yan? 15,000 yan per retailer. Gatchalian assured qualified micro retailers who were unable to receive their share of cash aid yesterday that payout would continue in the following days. A total of 589 micro retailers from 3 public markets in QC, San Juan and Caloocan received the cash aid. Dami 500 plus. SLP cash aid payouts benefited 405 micro retailers at the Commonwealth Market as well as 136 retailers at Maypaho Market in Caloocan and 448 at the Agora Market in San Juan City. Yun. Sino dapat pasalamatan? On behalf of President Bongbong Marcos, nagpasalamat ang DSWD sa rice retailers sa paikipagtulungan. Akala ko ba mahihirapan? Ito, sa Quezon City pa lang to. Quezon City, San Juan, at saka Caloocan. Ito, sa Western Visayas, ilang kaya nakakuha? 17.6 million pesos na halaga ang ipinamigay na allowance sa mga rice retailers. The breakdown of recipients for the second batch na nga to eh. Ito na, tayo sa total. To date, a total of 1,179 micro retailers from Region 6 have received a combined sum of 17,685,000. Grabe yun. Hindi ko ma-highlight kasi bawal i-click. 1,179 micro retailers ang lahat ng nakakuha. Sa Western Visayas lang to na nagkakahalaga ng 17,685,000 na total na cash aid na ibinigay dito sa mga micro retailers nato. Good job, President Bongbong Marcos. Good job ka dyan. Ito pa. Hindi pa tayo natatapos dyan sa cash aid. Ito pa. Over 2,600 rice retailers in Central Luzon gets government cash aid. Ngayon lang nabalita yan, October 3.
2,600 rice retailers sa Central Luzon. Sa Region 3. Over 2,600 rice retailers in Central Luzon have so far received government aid for complying with Executive Order 39 that sets a cap on the selling price of regular and well-milled rice starting last September. Akala ko ba mahihirapan? Tapos, 2,639 out of 3,116 ang binigyan ngayong araw na to. Which means 84% down ng targeted rice retailers ang nakakuha today. Total niyan ay 39,585,000. Good job, Mr. President. Salamat po sa pagpa-follow through sa inyong pinangako. Meron pa, Zamboanga naman. Zamboanga, ilan na nabigyan dito? Zamboanga del Sur micro rice retailers receive cash assistance from DSWD. September 12 pa ito. Ilan to? 86 eligible rice retailers ang nakakuha. Ano ba yan? Akala ko ba, sabi dito magkakaroon daw ng shortage at lalaki daw ang black market sa bigas. Bakit parang kabaliktaran yata yun nangyari, no? Black propaganda talaga eh. Alam nyo, mga kakutsero, pagdating ho talaga, pag ang usapin ay tungkol kay President Bongbong Marcos at kay VP Sara, asahan nyo na po na nandyan talaga ang black propaganda. Wala ho talagang sasabihing maganda ang mainstream media tungkol sa kanila. Wala hong magandang sasabihin ang dalawamping CPP na mga politiko at mga eksperto, quote-unquote, tungkol sa kanila. Wala hong ganun. Wag ho kayong aasa na pupurihin netong dalawamping CPP ang tambalan ng Marcos Duterte ever. Walang ganun. Huwag nyo asahan. Kaya mga kutsero, no, mas maganda ho, pag nakarinig ho tayo ng balita, medyo pag nilay-nilayan pa natin ng konti. Let's take it with a grain of salt. Yung ika nga. Ibig sabihin, hindi ho natin tatanggapin basta-basta. Titignan natin yung mga iba pang detalye, yung mga bagay na hindi ikinukwento. Yun. Ganun po yun, mga kutsero. Ano pa yung nakatulong sa pagpapaganda ng ating rice supply ngayong panahon na to kung kailan may krisis sa bigas? Ito, yung pagpa-file ng kaso laban sa mga smuggler at hoarder. Kanina merong nag-comment sa page ko, sabi, nag-file na ba ng kaso laban sa mga smuggler tsaka mga hoarder? Parang wala naman yata ako nabalitaan. Diba? Basa-basa rin ng dyaryo. The Presidential Communications Office on Sunday, October 1, revealed that the BOC has filed smuggling charges before the DOJ against rice smugglers in Bulacan, while cases are being built up for filing in Zamboanga City. Cheese! Senator Cheese! Paano naman pwede ka mag-comment dyan? Diba? Siya yung kumukuda na wala namang ginagawa, wala namang kaso, puro raid, wala namang kaso. Ito. Baka naman meron na tayong masabi dyan, Senator Cheese, na. Anyway. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Bagong balita. Philippines give rice farmers 306 million in aid amid El Nino. 306 million po, mga kotsero, ang ibinigay ng ating gobyerno sa mga magsasaka ngayong panahon ng El Nino bilang ayuda. The Philippines said it will provide 12.7 billion pesos in financial assistance to about 2.3 million farmers to help them cope with El Nino weather phenomenon and higher production costs. Ibig sabihin, rice farmers tilling below 2 hectares of land will receive 5,000 pesos each. Yun po yung sinabi. Hiwalay pa to. Separately, another 700 million pesos, wow, also from rice tariffs, has been allocated for distribution to 78,000 farmers who are under the DSWD Cash Subsidy Program. Sinabi po yan ng opisina ng PCO. See? Matindi.
Alam nyo mga kutsero, nabalita ba ito? Hindi. Baka ano lang, pinasadahan lang tapos wala na. Walang babad. Hindi katulad ng mga batikos laban kay PBBM at kay VP Sara. Mas matagal ang airtime kumbaga. Parang mas mahaba yung kwento nila tungkol sa mga batikos kaysa sa mga ganito, yung mga magagandang nagagawa. Yung budget na nakatabi para sa mga magsasaka, 2.3 at 12.7 billion pesos. May karagdagang pang 700 million mula sa DSWD. Ito mga nabigyan ng cash aid, cash relief ng mga retailers. O hindi na masyado na ibabalita yan. Tapos ito nga papasok na magandang ani. By the way, ito po, pwede ho nating mai-attribute rekta kay President Bongbong Marcos. Bakit? Kasi po, siya na po yung DA Secretary simula last year. So kung maganda po ang ani ngayon, ito po ay resulta ng programa ng DA under the administration of President Bongbong Marcos. Oh, diba? Matindi. Kaya palakpakan tayo dyan. Kaya ayun po mga kotsero. I think this is a cause to celebrate, diba? I think this is good news. Maganda ho ito na marinig natin lahat, maintindihan natin lahat. Kasi mga kotsero, kung hindi po natin to ikakalat, hindi ho makakarating. Wala ho makakaalam. Ang gusto lang gawin ng mainstream media at ng mga dilawang pink CPP, pagmukain na walang ginagawa ang administrasyon natin. So tayo na lang maglabas, diba? So ayan. So congratulations po sa Marcos administration for sa epektibong pagbibigay ng solusyon dito sa rice crisis natin nitong nakaraang buwan. Congratulations po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Yan. Congratulations. So hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta lagi sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. Huwag niyo rin pong kalimutan na mag-follow sa ating Coach Jarrett Facebook page. I-like niyo na rin. Pwede naman i-like yan. Tapos, mga Coachero, huwag niyo pong kalimutan na magkakaroon din po tayo ng live stream one of these days. Naayos ko lang ang schedule natin. But magkakaroon po tayo ng live stream, okay? So, God bless all of you and I'll see you in our next Coach Jarrett Live! Bye, everyone! See you next time. Bye!